Isang malaking kabalintunaan at kontradiksyon na sa labas lang ng simbahan ng Quiapo, nagkalat ang mga ibinibentang agimat. Tila ba pahiwatig na para bang kulang ang dasal sa kapangyarihan ng gustong manakit sa'yo, kaya kailangan mo ng agimat o anting-anting. Mula sa tinatawag na ngipin ng kidlat at Illuminati o patriangulong pendant na may nakaukit na mata, panlaban sa anumang uri ng kapahamakan kahit paraw sa nakaambang kamatayan. Kontra kulang, barang, maligno, masal espiritu, nakandupa. Lalagay sasabi sa pintuan para huwag pasukin ng mga masamang espiritu. Ngunit sa dinami-rami ng agimat na pwedeng mabili sa Quiapo, ang pinakamakapangyarihan daw ang tinatawag nilang tuway-tuway o anting-anting mula sa nikap o buto na nakukuha mula sa tuhod ng patay na tao. Ang 56 anyos na si Ramon, 3 dekada na raw kip sa kanyang bulsa ang agimat niyang tuway-tuway. Utang nga raw ni Ramon ang kanyang buhay sa kanyang anting-anting na ilang beses na raw siyang iniligtas sa iba't ibang mga engkwentro. Sa bakbakan nga, tumatayo kami sa bakbakan eh. Pero Hindi ka naman natitinag. Para raw mas maging makapangyarihan ang kanyang tuway-tuway, kailangan daw itong dasalan 4 na beses sa isang araw. Ang gumagamit nito, bawal din daw maligo at kumain ng karne tuwing Martes at Biyernes. At kailangan din daw mag-ayuno ng 1 linggo sa tuwing darating ang Semana Santa. So hindi ka marunong magdasal yan, mabuang ka dyan, magkaluko-luko ka. Hindi naman gumagana yan pag hindi ka marunong mag-orasyon. Ang bisa ng kanyang tuway-tuway, ginagamit na rin ni Ramon sa panggagamot. Nawala na yung baga dito. Kasi yung feeling ko noon kasi parang may sugat dito. Nahirap akong makagalaw. ngayon po, Ngayon okay na siya. Thank you kay Lord kasi binagyan niya ng talent si Kuya Ramon na manggamot ng mga tao na kailangan mabuhay pa. Ipinakita sa amin ni Ramon ang isa sa kanilang ritual gamit ang Chris Bolo. Hindi matalim yung kahon na yan, yung mga sanga na yan, hindi nakukuha yan. Tinadtad ni Ramon ang hita at tiyan ng isa nilang miyembro. At ipinagmalaki niya sa amin na hindi raw ito nasugatan. Oo, epektibo talaga. bakit po? Kasi kung wala yun, wala na, mahihiwa yung balat. Maraming factors to consider. Number 1, yung weapon. Anong klase nga bang bolo ito? Anong material? Gaano katalas? Kino-consider mo din yung parte ng katawan. Ano bang meron doon? Like halimbawa, iba yung binti sa tiyan. Kasi yung binti, kung anteriorly, may buto ka dyan eh. Yung tiyan, soft tissue, wala kang buto. Halimbawa, mga boksingero. Napapatigas nila yan. Okay? So pag napatigas mo yan, mas protektado yung loob. Gayunpaman, para sa ilang mga naniniwala, mananatiling makapangyarihan ang tuway-tuway. At ang pinakamabisa raw na panahon para kargahan ito ng kapangyarihan tuwing nalalapit na ang undas. Ito rin daw ang nakikitang dahilan kung bakit ninakawan nito lang nakaraang linggo ang Roman Catholic Cemetery dito sa Davao City.
Binutas ng mga magnanakaw ang 7 nicho para kuhanan ng nikap o tuway-tuway ang mga patay na naroon. Ang hinala ng mga otoridad para gawin ang mga itong agimat. Bagamat isa itong private cemetery, wala raw noong nakaposteng gwardya, kaya't madali itong napasok ng mga kawatan. Sa aking palagay, dayo ito. Kay ako balita na ang taga Maynila daw bumibili niyang. Para hindi na raw maulit ang ganitong pangyayari, gabi-gabi nagro-ronda ang mga barangay tanod. Nung isang gabi, nang rubing sila, 12 midnight, merong isang taong nakamotor. Tapos nakita man na may nagrubing, so hindi na sila tumuloy. Alarming na kasi yan kasi hindi alam ng may-ari ng puntod kung anong nangyari sa libingan ng mahal nila. Ayon sa batas, ang sinumang mahuling nagnanakaw ng bangkay, maaring makulong ng hindi bababa sa 1 araw. Napakagaan ng sentensya. Kaya siguro hindi natatakot o nasasaway ang mga gustong magnakaw ng buto. Ang 37 anyos na si Alex, hindi niya tunay na pangalan. Naging panata raw noon tuwing araw ng Martes at Biyernes ang pangunguha ng tuway-tuway sa mga nicho. Sa 4 na taon daw niyang pagtiktik ng mga nicho at pagkuha ng mga buto, umabot nga raw sa mahigit 1,000 pares ng mga tuway-tuway ang kanyang nanakaw, na ipinamigay raw niya ng libre sa kanyang grupong Haring Bakal. Ito na ang tuway-tuway, pinatawag nilang tuway-tuway. Yung una, takot ako. Yung nakita ko yung mga kasamahan ko, tinuruan nila ako kung anuhin pagkuha. Minsan nga, bagong libing pa, nakuha na namin. Nakapantalon pa. Siyempre, papasok yung mga rodents, yung mga maaring ibon o ano tawag nito, ibon o mga insekto, daga. Paglabas doon, magdadala ng sa community and maaring yun na makakapagbigay sanhi ng sakit sa komunidad. Mas punteriya raw nila ang nicho ng mga bata at ang mga namatay na sundalo. Lalo pat ang tuway-tuway raw ng mga ito ang pinaniniwalaang pinakamabisang anting-anting. Sa oras daw na dasalan nila ito, paniniwala nila hindi sila tatamaan ng bala o kahit pa ng taga. Pero kalaunan, sa pakiusap na rin daw ng kanyang ina, itinigil na ni Alex ang kanyang racket. Nakonsensya nga ako. Ang sabi ko, baka bahalang araw ako naman ang bubutasan ng mga kasamahan ko. Yun ang masakit. Dating barangay tanod ang ama ni Eileen at sa bawat gabi raw nasasalang ito sa pagronda, kampante itong hindi malalagay sa bingit ng panganib dahil na rin di umano sa nilunok nitong tuway-tuway. Nilunok ng tatay ko yung agimat dahil mas makapangyarihan daw siya pag nilunok daw niya. Yun. Tsaka, isa pa, din niya binigay sa amin kasi daw baka gamitin ng masama. Kapag isinubo naman daw ang tuway-tuway, pwede kang maging invisible. Pero nito lang Hunyo, sa barangay Tugbok sa Davao City, nakasagupan ng grupo ng kanyang ama, ang 9 na rebelde. Pero nung buweltahan daw ito ng tama ng baril sa ulo, agad daw itong bumagsak at namatay. Para sa akin, di naman yun totoo eh. Kasi kung totoo pa na may agimat, siguro yung tatay ko hanggang ngayon, buhay pa yun. Sa mga time na sabihin niya sa akin na mahal niya ako, kahit di niya kami naalagaan, yun, naalala ko siya. Nakaugat sa ating kultura ang paniniwala sa mga agimat o anting-anting. May basehan man o wala, ang pinakamabisa pa ring proteksyon, pag-iwas sa panganib at dasal. Ang paglapastangan sa labi ng patay na tao ay isang malaking kasalanan.